Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya tara sila tayo. OTD for the day. Ayan. Aking mahiwagang sunburn. Fashion rings pala. The usual black shoes and then yung black bag. Nauna na si Love Lines Junior. Hinahabol ko, mabilis din lumapat. Naka-flat shoes kasi. Sandals pala. Naka-flat sandals. Maaraw maya-maya. Tingnan natin ang kalangitan. Look. Ang ganda ng flowers. Okay, ayun siya. Ganda ng langit, may mga cotton clouds. At ang aking favorite tree, yung magic tree, magic fruit. Ayun o. Ang bunga. Ano kayang lasa nun? Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nauna. Ayun si Ina Erno, nagbabasahin mo din. Binayaran mo? Ay, ang ganda ng ano oh. Para na. Ganda, may panibagong ano, blessing. Okay. Bibi, word for the day. Ngayon yung araw ng celebration, ng araw ng pagbibinyag. Pista ng pagbibinyag sa ating Panginoon. So, word for the day natin ay immersion.
Yan, ang ganda nung paliwanag ni Father doon sa word na immersion. Yung immerse, pag bababad, ayun, binabad. Which, ang immersion, another term is binyag. So yon, sa pagbibinyag, kaya daw bumubuhos. Dati, inilulubog talaga noon. Katapos, pag-ahon, lulubog daw yung pagbibinyag noon. Walang, as in, beer. Tapos, pag ahon niya doon sa umaagos na tubig, siya ay susuotan ng puti. Simbolo na, oo nga, nalinisan yung kanyang, nalinisan na ng kasalanang mana. So, yon, noong panahon. So, ngayon, sa pagbibinyag din sa atin ngayon, hindi na inilulubog yung bata. Pero, nandun pa rin yung simbolo ng umaagos na tubig. Kaya, binubuhusan ng tubig. Na ibig sabihin, sa pag-agos ng tubig, yung kasalanan na mana natin ay nahugas na, inanod na. And then, pagkatapos nun, pag-ahon, dahil nga may suot na puti, pagkatapos noon, ay tayo ay nalinisan na. And then, dahil nga, ano ba yan? Dahil tayo ay nabinyagan, alam natin yon, na tayo ay nahugasan na ng kasalanang mana, tayo ay naging anak ng Diyos, kakagmana ng kaharian ng langit, at tayo ay member na ng simbahan. Kaya ang paliwanag ni Father, kung tayo ay bininyagan, ang ninong at ninang dapat katawalik ka at tuturo yung ng katuroan ng ating simbahan. Tayo naman, just in case tayo kinuhang ninong at ninang, ninong o ninang ng hindi katoliko, igagalang din natin, hindi natin ituturo sa kanila yung ating katuroan. Hayaan lang natin yung magulang na magturo, huwag natin iligaw, sapagkat kung ano yung saan siya bininyagan, doon siya naging member ng simbahan na yon. So, ang katuroan ng simbahan na ang siyang dapat ituturo doon sa bata kung saan siya bininyagan. Okay. So, ganun yon. And, ano pa ba? Yeah, yung mga pari pala, yung kwento ng pari na, yung pari, nag-immerse sila. Kung saan sa community, minsan yung isang pari, magiging kargador, magiging janitor, dahil part yun ng kanilang immersion. Kung saan sila magsuserve para maipaliwanag at maunawaan nila yung mga taong kanilang pagsisidahan bilang mga pare. So that's it. Huwag daw magtaka kung bakit minsan. Morning po. May kwento na yung isang, yun nga sabi ni Father, bago sila maging tuluyang pare, nag-immerse nga sila, lalabas sila sa community, magtatrabaho bago sila maging tuluyang pare, para maunawaan nga nila yung kanilang pamayanan na kanilang pagsisilbihan bilang mga pare. Yeah. So that's it. So tayo mga Katoliko, Kristiyano, basta tayo ay mga bininyagan, kung saan tayo bininyagan, doon natin keep the faith, yeah, practice at panindigan kung ano ang ating pinananampalatayaan bilang mga Kristiyano. Okay, thank you for watching. See you in the next. God bless, Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.